Sa alaala ng maraming tagahanga ng pelikulang Pilipino, ang pangalang Ricky Belmonte ay katumbas ng isang klasikong matinee idol, isang muka na nagbigay kulay sa ginintuang panahon ng Sampaguita Pictures noong dekada 60. Subalit higit pa sa pagiging isang bituin sa pelikula, ang kanyang buhay ay isang salaysay ng sining, pag-ibig, pamilya at katatagan sa harap ng mga pagsubok. Mula sa kanyang pagsikat bilang kapareha ng aktres na si Rosemary Sonora hanggang sa kanyang pananatili sa industriya sa loob ng halos 4 na dekada, si Ricky Belmonte ay nag-iwan ng isang pamanang hindi malilimutan. Pinagmulan at mga unang taon. Isinilang si Jesus Cruz Velasco noong ika-24 ng Disyembre, 1947 sa Tondo, Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Cesar Cruz Sr. at Milagros Velasco. Bilang pangalawa sa 5 magkakapatid, lumaki siya sa isang simpleng pamilya. Tinahak niya ang kanyang edukasyong sekundarya sa Torres High School, kung saan unang sumibol ang kanyang mga artistikong talento. Bago pa man siya napansin ng industriya ng pelikula, ang mundo ni Ricky ay umikot sa musika. Nahasa ang kanyang kakayahan sa pag-awit bilang miyembro ng Glee Club ng kanilang paaralan. Bukod dito, nagkaroon din siya ng kahusayan sa pagtugtog ng mga instrumentong tulad ng piano at gitara. Upang makatulong sa sarili, ginamit niya ang talentong ito sa pamamagitan ng pagiging bokalista sa isang banda, kung saan siya ay nagtatanghal sa iba't ibang lugar. Pagkatapos ng high school, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at kumuha ng kursong commerce sa isang universidad sa Maynila. Nakatapos siya ng 2 taon bago tuluyang mahinto ng bumukas para sa kanyang pinto ng show business. Isang pagkakataon na tuluyang babago sa takbo ng kanyang buhay. Pagkakatuklas at pagsisimula sa pelikula. Ang kanyang pagpasok sa mundo ng pelikula ay naganap sa isang di inaasahang pagkakataon. Habang nagtatanghal bilang mga awit sa isang nightclub, napansin siya ng assistant director na si Danding Incencio. Namangha si Incencio sa kanyang tindig at karisma sa entablado, kaya't nilapitan niya ito at inalok ng pagkakataong sumabak sa pag-arte. Sa halip na magpadala sa biglaang alok, nagpakita ng paggalang at hinahon si Ricky. Magalang niyang sinabi na pag-iisipan niya ang oportunidad at kailangan muna niyang ipaalam ito sa kanyang mga magulang. Nang ibahagi niyang balita sa kanyang pamilya, buong puso siyang sinuportahan ng mga ito na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na subukan ang bagong landas. Hindi nagtagal, dinala siya para sa isang pagpupulong kasama ang hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr. at ang reyna nito, si Susan Roses. Sila ang mga pangunahing bituin sa pelikulang nakatakdang gawin. Agad na nakita ng 2 veteranong bituin ang potensyal sa binatang si Ricky. Sa kanilang pag-apruba, opisyal nang nagsimula ang kanyang karera. Noong 1966, unang lumabas si Ricky Belmonte sa pelikulang Si Siyanang at ang 7 Chikiting sa ilalim ng GRT Productions. Ang kanyang debut ay naging matagumpay at agad na nagbukas ng maraming pinto para sa kanya. Dahil sa magandang pagtanggap ng publiko, mabilis siyang napansin ng isa sa mga pinakamalaking film studio noon, ang Sampaguita Pictures, kung saan siya ay naging isang contract star. Pagsikat, ang Stars 66 at ang tambalang Rosemary Pepito. Sa kanyang pagpasok sa Sampaguita Pictures, agad siyang nakilala bilang isa sa mga bagong muka ng henerasyon. Bagamat madalas siyang iniugnay sa prestiyosong grupo ng mga bagong bituin na Star 66, nilinaw sa mga ulat noon na hindi siya opisyal na naging miyembro nito. Gayunpaman, dahil sa kanyang kasikatan, madalas siyang nakakasama sa mga pelikula ng mga artistang kabilang sa nasabing grupo. Dito, nagsimula ang kanyang mahalagang papel sa isa sa pinakasikat na love team ng dekada 60. Ang tambalan ni Rosemary Sonora at Pepito Rodriguez. Sa simula, ang karakter ni Ricky ay nagsilbing pangatlong partido o third wheel sa kanilang mga pelikula.
Ang kanyang presensya ay nagdagdag ng tensyon at kilig sa mga kwento na lalong ikinatuwa ng mga manonood. Ang estratehiyang ito ay naging mabisa at ang love triangle nila sa pelikula ay naging isang malaking usap-usapan. Ang interes ng publiko ay lalo pang tumindi nang kumalat ang mga balita na ang on-screen love triangle ay tila nagkakaroon ng katotohanan sa likod ng kamera. Ang intrigang ito ay nagtulak sa mas maraming manonood na subaybayan ng kanilang mga pelikula na nagpatibay sa estado ni Ricky bilang isang lehitimong bituin. Ilan sa mga pelikulang nagmarka sa unang yugto ng kanyang karera ay ang Viva Ranchera, 1966, Way Out in the Country, Oh, What a Kiss, at All Over the World, 1967. Sinundan pa ito ng mga pelikulang tulad ng Sayonara My Darling, Magic Guitar, Let's Go Hippie, Juanita Banana, at Doon Po sa Amin, 1968. Pagsapit ng 1969, lalo siyang sumikat sa mga pelikulang Siyam na Teeners, Bittersweet, Jinky, at The Young Idols. Ang Tambalang Belmonte Sonora at Pag-ibig ang humantong sa kasalan. Dahil sa kanyang natural na talento, hindi lamang sa pag-arte, kundi pati na rin sa pag-awit at pagsayaw, unti-unting nabago ang dinamika ng love team. Si Ricky Belmonte, na dating pangsuporta lamang, ay kalaunang pumalit kay Pepito Rodriguez bilang opisyal na kapareha ni Rosemary Sonora. Ang kanilang tambalan ay nagkaroon ng sariling kislap at sinuportahan ng husto ng kanilang mga tagahanga. Ang kanilang samahan sa trabaho ay lumalim at naging isang tunay na pag-iibigan. Habang unti-unting nawala sa eksena si Pepito, ang relasyon ni Ricky at Rosemary ay lalong tumibay. Ang kanilang pagmamahalan ay humantong sa pag-iisang dibdib noong 1971. Ang kanilang kasal ay lalong nagpatatag sa kanilang love team na naging isa sa pinakamalakas at pinakatotoo sa mata ng publiko dahil ito ay sinusuportahan ng kanilang tunay na pagsasama bilang mag-asawa. Ang kanilang pag-iibigan ay biniyayaan ng 3 anak, sina Renzo, Cheryl, at Patrick. Sa kanilang 3 supling, si Cheryl Cruz ang sumunod sa kanilang mga yapak at sumikat bilang isang tanyag na teen star noong dekada 80. Ang pagkakaroon ng pamilya ay nagsilbing inspirasyon kay Ricky upang lalo pang pagbutihin ang kanyang propesyon. Mas naging porsigido siyang pagyamanin ng kanyang talento na nagpatuloy sa kanyang pamamayagpag sa industry mula dekada 70 hanggang dekada 90. Isang veteranong aktor, pagyakap sa iba't ibang genre. Sa paglipas ng panahon, ipinakita ni Ricky Belmonte ang kanyang kakayahang umangkop sa nagbabagong tanawin ng pelikulang Pilipino. Noong kalagitnaan ng dekada 70, sa panahon ng paglaganap ng mga pelikulang may matatapang na tema, hindi siya nag-atubiling subukan ang mga ito. Isa sa kanyang mga kilalang proyekto sa genre na ito ay ang pelikulang Ang Madugong Daigdig ni Salvacion sa ilalim ng direksyon ng premyadong direktor na si Celso Ad Castillo. Ang kanyang pagganap sa mga ganitong uri ng pelikula ay tinangkilik pa rin ng mga manonood na nagpatunay sa kanyang versatility bilang isang aktor. Hindi siya nanatili sa imahe ng isang matinee idol. Sa halip, niyakap niya ang mga mapanghamong papel na nagpakita ng kanyang lalim at husay sa pag-arte, mga pagsubok sa pamilya at paghihiwalay. Tulad ng maraming mag-asawa sa show business, ang pagsasama ni Ricky at Rosemary ay dumaan sa maraming pagsubok. Sa mga unang taon, matagumpay nilang nalalagpasan ang anumang problemang dumarating. Subalit, paglipas ng panahon, dumating ang mga hamon na hindi na nila nakayang lutasin. Matapos ang 15 taon ng pagsasama, ang kanilang relasyon ay tuluyan ng nagwakas. Noong 1986,
Naghiwalay sila ng landas. Ayon sa mga ulat noon, nagtungo si Rosemary sa Amerika para sa isang bakasyon. Ngunit hindi na ito muling bumalik. Kalaunan, formal na silang nag-divorce. Buhay pagkatapos ng hiwalayan. Sa kabila ng personal na pagsubok, nanatiling matatag si Ricky para sa kanyang mga anak. Gumanap siya bilang isang mapag-arugang ama, lalo na sa kanyang mga anak na pumasok din sa show business. Ginanabayan niya si Cheryl sa pangsisimula nito bilang isang teen star, at nang maglaon, sinuportahan din niya ang kanyang binatang anak na si Renzo nang pasukin din nito ang industriya. Itinuon niya ang kanyang sarili sa trabaho at ipinagpatuloy ang buhay artista. Subalit, isa-isang sumunod ang kanyang mga anak sa Amerika upang manirahan kasama ang kanilang ina. Bago ito mangyari, ipinagbili nila ang kanilang tahanan sa Valle Verde at ang perang na pagbentahan ay kanilang pinaghatian. Matapos nito, si Ricky ay nanirahan sa bahay ng kanyang kapatid na si Elizabeth Ilustre sa Parañaque City. Ang mga huling araw at bigla ang pagpanaw. Patuloy pa rin sa pag-arte ang batikang aktor sa mga huling taon ng kanyang buhay. Ngunit isang araw, ang kanyang kalusugan ay biglang bumigay. Noong 3 ng Oktubre 2001, sa edad na 53, pumanaw si Ricky Belmonte dahil sa isang matinding atake sa puso. Maraming haka-haka ang lumabas na ang sanhi ng kanyang maagang pagpanaw ay broken heart o labis na kalungkutan. Subalit, ito ay mariing pinabulaanan ng kanyang kapatid at iba pang malalapit na kaanak. Ayon sa kanila, si Ricky ay namumuhay ng masaya at normal sa mga panahong iyon. Aktibo pa rin siya sa mga sosyal na pagtitipon at palaging nasa magandang disposisyon. Sa katunayan, bago ang insidente, nanggaling pa sila sa isang salusalo kung saan masaya at nakikipagbiruan pa ang aktor. Pag-uwi nila sa bahay, nagsimula siyang magreklamo ng pagkahilo at pananakit ng ulo. Agad siyang isinugod sa isang malapit na klinika kung saan natuklasang napakataas na kanyang presyon ng dugo. Dahil hindi mapababa ang kanyang blood pressure, nagpa siya ang doktor na ilipat siya sa Parañaque Medical Center. Pagdating sa ospital, agad siyang ipinasok sa intensive care unit, ICU, at ikinabit sa mga life support instrument. Sa isang malungkot na pagkakataon, hindi nakauwi mula sa Amerika ang kanyang dating asawang si Rosemary. Maging ang anak na si Cheryl, na nu'y kapapanganak pa lamang sa anak nitong si Ashley, ay hindi na silayan ng kanyang ama sa mga huling sandali nito. Gayunpaman, sa isang maikling sandali ng pagkakaroon ng malay ni Ricky sa ICU, nagawang tawagan ni Renzo ang kanyang kapatid na si Cheryl at ang kanilang ina. Sa pamamagitan ng telepono, nagkaroon sila ng pagkakataong makapagpaalam sa kanya. Bagamat patuloy na tumibok ang kanyang puso sa tulong ng mga makina, idiniklara ng mga doktor na ang kanyang utak ay hindi na gumagana. Kalaunan, unti-unti nagkaroon ng mga organ failure ng aktor na humantong sa kanyang tuluyang pagpanaw. Pamana at konklusyon. Ang buhay ni Ricky Belmonte ay naging makulay at puno ng kahulugan sa loob at labas ng showbiz. Ang kasikatang kanyang tinamasa ay naging inspirasyon sa marami at minahal siya ng lubos ng kanyang mga tagahanga. Bagamat ang kanyang buhay may asawa, ay hindi naging panghabang buhay. Nanatili siyang isang ama na ibinigay ang lahat upang magabayan ang kanyang mga anak. Mula sa isang binatang mga awit na may pangarap hanggang sa pagiging isang iginagalang na veteranong aktor, si Ricky Belmonte ay nag-iwan ng isang di matatawarang marka sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga pelikula ay mananatiling paalala ng isang panahon ng kinang at talento, at ang kanyang buhay ay isang testamento sa lakas, pag-ibig at dedikasyon sa sining at pamilya.